Ang lalaki din nitong purple sweet natin na nilagyan natin ng power grower combo, tricky fertilizer, saka yung heavyweight tandem. May bunga na po siya, oh. Ayan. So kung ang inyong mais ay nababali dahil sa lakas ng hangin, mag-spray po kayo ng calcium nitrate. Ang ganda po nun, talagang matibay pang yung mais. Ito ating mais, sa awa ng Diyos, wala namang mga nababali. Ayan, no? Siguradong napakatamis at napakasarap nito dahil nilagyan natin siya ng power grower combo. Malalaki sila dahil patuloy tayong gumagamit ng tricky fertilizer na siyang nagkukondisyon ng ating lupa. Ito yung ating 47 days na po ito. Parehas nito 47 days, pero malayong mas malalaki itong ating yellow corn. Ayan, napaka tatangkad talaga. Nasa 7 feet na po ito, itong ating yellow corn. Ayan, so yun yung diferensya namulaklak na itong purple sweet, itong yellow corn palabas pa lang. So sabay po silang naitanim, same date, parehas din na 47 days itong ating yellow corn, 47 days din itong ating purple sweet. Abangan nyo po yung ating mga video para mas marami pa po kayong matutunan. 44 days na po itong ating purple sweet, at bago bumuka yung kanyang mga bulaklak para mahulog yung kanyang mga pollen, nag-spray po tayo dyan ng Prebaton ulit at yung power grower at heavyweight tandem. Sa mga nagtatanong kung mahal ba yung presyo ng itong mais na to, depende po sa dami ng mga nagtatanim. Swerte po kayo kapag nataon na pag sa harvest nyo ay mataas ang presyo ng itong mais na to. Kung minsan umabot to ng 50, 40, 30 ngayon. Yung 25 okay pa rin yung presyo na yon. Pero kung marami, gaya ngayon, konti yung nagtatanim dahil walang buto, or di ko alam kung walang buto o tinatago nila. Ang sweet corn yung marami ngayon na buto, pero yung buto ng ganito wala, lalo na yung lakan, ubos yata yung o tinatago nila. Pero sa akin, mas gusto ko pa rin na magtanim ng yellow corn. Kasi yung yellow corn, steady yung kanyang presyo. Hindi ganong bumababa. At siguradong kikita ka doon. Ito lang, maganda kasi dito sa purple sweet. Mabilis siyang mamunga, mabilis siyang ma-harvest. In 64 days, pwede na siyang i-harvest. Samantalang yung yellow corn, 110 to 120 days. So makakapagtanim ka ng 2 times doon dito sa yellow corn, isa lang. Kasi yung yellow corn 110, 120, dito 64 days. Kaya mas mabilis yung kitaan dito. Kaya lang yung presyo hindi sigurado. Kaya hindi kagaya na sa Maynila pag malapit kayo sa halimbawa dito kayo sa Bulacan, dito kayo sa Cavite, sigurado diretso dyan mahal yung presyo kasi maraming consumer dyan. Dito kasi niluluwas pa ng Maynila kaya medyo atrasado. Pero subukan din ninyong magtanim para pag-aralan niyo yung takbo ng presyohan, kung kailan mataas at kung kailan mababa. Pero alam ko pag nagtanim ka ng ganito, mababawi din basta maganda yung tubo. Pero kung medyo mahina yung tubo tapos aabutan ka ng mga bagyo, mga ganyan, medyo may problema. Pero sa mga panahon na ngayon, December, January, maganda pong magtanim ng mais. Sigurado na maganda yung kanyang tubo at maganda yung kanyang bulas kagaya po nito. Paabot dahil malilit pa lang yung kanyang mga bunga. May higit 100 ngayon 1 kilo ng kamatis. Kaya kayo na mga nagbabalak magtanim ng kamatis, itaon nyo po ng November or October yung inyong pagtatanim ng kamatis para aabot po kayo sa mataas na presyo. Mataas rin po ngayon ang presyo ng sili. Ito lalo na yung Taiwan, ang taas ng presyo ngayon. Kaya kung gusto nyo tumama sa presyo, kung gusto nyo habulin yung presyo ng mga gulay na yon, magtanim po tayo ng October. Ayan na po, malalaki na rin po yung ibang bunga ng ating kamatis. Ganito lang po yung ginawa natin na
sabitan ng ating kamatis para mas economical at mas madaling alisin kapag nawala na itong kamatis. So pwede rin itong palitan ng pipino o iba pang mga umaakyat na mga pananim. Namumulaklak na po yung purple sweet natin. Ang tansya ko to bago matapos ang January, maaani na po to. Ayan o yung mga bulaklak niya. So maganda yung timing na pagtatanim ko dito kasi hindi nakaabot yung yellow corn. Kasi pag nakaabot yung yellow corn, magkakaroon ng yellow na butil ito. Itong yellow corn, matagal pa, siguro isang week pa bago lalabas yung kwan nito, yung bulaklak. Pero tumutulis na rin yung kwan, yung kanyang dahon, no? Para tandaan na malapit na rin siyang lumabas. Pero itong ating purple sweet, nakalabas na yung kanyang mga bulaklak. Ayan. So expected date na pwede tayong kumain ng purple sweet bago matapos ang January.